Magandang araw. May asawa at 2 anak na si Tony ngayon at malapit nang mag-36. Kahit pa nagkaanak na ng 2, ay naasikaso pa rin ito ang sarili at katawan niya. Ang dating 36, 27, 34 niyang figura ay naging 38, 28, 36 na. Ang maputi at makinis itong kutis ay wala pa ring bahid. Dagdag mo pa ang magandang mukha niya na parang di nagkakaedad ang itsura. In short, hot pa rin si Tony. Dating modelo si Tony bago ito nakapag-asawa. Ang asawa naman nito ay may sariling mga negosyong successful, kaya di na nito kailangang magtrabaho pa ng gusto. Kaya naman na-maintain ni Tony ang kanyang healthy and fit na lifestyle. Tumutulong si Tony na mag-manage ng isang dress factory na negosyo ng kanyang mister. Lumago na ang negosyong to, kaya naman naging tradisyon na niya at ng puro babaeng empleyado na mag-outreach program para naman may maibalik sa lipunan. This year, sa mungkahi ng isang kasamahan sa trabaho, ay sa isang rehabilitation center sila magpupunta. Naging kagawian na nila na magbunutan kung sino ang makukuha nitong partner for the day. Para naman daw fair. Nabunot ni Tony ang pangalan ni Elyong, o Yong kung tawagin ng lahat. Siya ang magiging partner niya for the day. Nang dumating sila sa rehab center, ay sinalubong sila ng isang madre na nangangasiwa sa lugar. Pinaliwanag nito na ang mga nandito ay malapit nang makaalis o makalaya at pabalikin sa lipunan. Kaya importante ang support system at patuloy na pag-encourage sa kanila na huwag nang bumalik sa dating mga bisyo. Nakiusap rin ang namamahala na kung pwede ay gawin na nilang taon-taon na doon pumunta ang grupo nila para naman maramdaman ng mga nandito na hindi sila nakakalimutan. Yun daw kasi ang madalas maging hinaing ng mga to kapag may nag-outreach sa kanila. Next year wala na. Hindi naman nag-promise si Tony, pero gagawin daw nila ng paraan para lagi silang makatulong doon. May mga name tags ang mga nasa rehab. Hinanap ni Tony ang kanyang partner for the day na si Yong. At nang makita niya, ay lumapit ito at nakipagkilala. Bakas naman sa mukha ni Yong ang kasiyahan na makilala ang partner niya sa buong araw. Pagkadating pa lang kasi ni na Tony, ay nakita na agad ni Yong ang babae. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling sa ganda at kaseksihan ni Tony, lalo na at naka-white t-shirt na hapit na hanggang bewang lang at naka-leggings na black ito. Dito nagka-interes si Elyong kay Tony. By hook or by crook, kikilalanin niya to. E na tiyempo na partner niya pala, kaya ang ngiti ng lalaki ay abot tenga at para itong tumama sa loto. Sa kanilang pag-uusap, ay naikuwento ni Yong na mag-isa na lang siya sa kanilang apartment sa kabilang bayan dahil nasa ibang bansa na ang kanyang pamilya. Naikuwento rin ito na nakaschedule na siyang lumabas sa rehab sa 1 buwan. Natuwa naman si Tony sa narinig na makakaalis na pala ito. Sinabihan niya ang partner na sana'y di na ito bumalik sa dati at magbagong buhay na. At kung kailangan ito ng trabaho, ay sabihan lamang siya at baka makatulong siyang magkatrabaho si Yong sa isa sa mga negosyo ng asawa. Laking pasasalamat naman ni Yong sa sinabi ng partner habang kinukuha ang number nito para masave sa kanyang telepono. Nagkaroon ng ilang palaro. Siyempre by partner palagi. Tuwang-tuwa lahat
Lalo na si Tony na naging very active mag-cheer lalo na pag si Yong ang naglalaro. Natuwa rin si Yong kasi tuwing mag-cheer si Tony ay hindi niya mapigilang mamangha sa angking ganda ng ginang. Makaraan ang ilang oras at nang makapag-lunch na silang lahat ay nagkaroon ng tinatawag na alone time with partner. Dito ay pwede silang magkwentuhan at pwede silang maglibot-libot sa lugar. Pinakita ni Yong ang ilang lugar sa rehab center. Dinala rin niya ang partner kung saan sila natutulog ng mga kasama niya. Dito po kami natutulog, Miss Tony. 6 po kami sa kwartong to. Dito naman po ang kama ko. Sabay turo siga ang kanyang tinutulugan. Lumapit si Tony sa kama at hinawakan to. Walang kutsyon, banig lang. Di ka ba nahihirapan ditong matulog? Sabay upo sa gilid ng kama ni Yong. Hindi naman po, sanay na po ako eh. Ganyan din naman po higaan ko sa apartment. Sabi ni Yong na nanatiling nakasandala sa pintuan ng kwarto. Matanong nga pala kita, Yong, bakit ka ba nagkabisyo? Tanong ni Tony. Naku, Miss Tony, nakakahiya pong sabihin. Baka po mailang kayo sa akin pag nalaman nyo at kamuhian nyo ko. Sagot naman ng lalaki. Sige na, gusto kong malaman. Pangiting balik naman ng babae. Sure po ba kayo? Oo naman. Nagbuntong hininga ang lalaki at nagsimulang maglahad ng kadahilanan. May problema po kasi ako sa sarili ko eh. Kapag sinusumpong ako, kailangan ko po talagang maibsa ng uhaw ko sa babae. Kaya para mawala sa isip ko yun, nagbisyo na lang po ako. At least, pag bangag ako, wala akong maramdaman. Nahihiyang simula ng lalaki. Kaya nga po ko, iniwan ng naging asawa ko. Hindi na po nito nakayang yung sitwasyon ko. Dugtong pa nito. Talaga? Ano naman ang ginawa sa'yo rito para di mangyari yung problema mo? May gamot naman po eh. Pero pang-emergency lang daw po yun. At di pwedeng laging uminom. Sabi po ni Doc, maghanap ako ng diversyon o kung talagang kailangan na, ay maghanap daw ako ng liblib na lugar na walang makakakita sa akin para sa bagay na hindi ko kayang pigilan. Sagot naman ni Yong. Effective naman? Opo, effective naman po. Good. Masayang sagot ng dating modelo. Pero, secret lang po natin to, Miss Tony ha. Di ko nga po alam kung bakit nasabi ko po sa inyo to. Wala pong may alam nito, liban sa doktor at si sister. Baka raw po kasi pagtawanan ako ng mga kasama ko rito. At imbis na makarecover ako ay lalo pang mapasama. Lalong nahihiyang wika ni Alyong. Kasi pwede mo akong pagkatiwalaan, di ba? Nakangiting sagot ng partner nito sa bakindat. Napangiti naman si Yong. Tara na po sa hall, Miss Tony. Baka po may gagawin na uli doon. Pag-aaya ni Yong kay Tony. Sige. Ay, habang patayo na sana kasi ang partner, ay nahulog ang hawak nitong pamaypay. Yumuko naman si Tony para damputin ang nahulog na gamit. At dahil mababa ang neckline ng suot na t-shirt, ay hindi nakaiwas sa mga mata ni Elyong ang pagkakataon. Napakagatlabi si Yong at nanlaki ang mga mata sa nasilayan. Pero mabilis rin tong imiwas ng tingin para kunwari ay wala siyang kaalam-alam. Nang mapulot na ni Tony ang pamaypay, ay tumayo na ito at sinabing pumunta na nga sila sa hall. Pinauna naman ni Yong ang partner, pero napako naman ang mga tingin nito sa katawan ni Tony. Sana kumagat sa kwento ko, sabi nito sa sarili. Kunwari lang kasi ang sinabing kwento ng loko. May naisip kasi tong plano at yung sinabi kanina ay patibong lang niya para makuha ang awa ng modelo. Mag-aalas 5 na nang tapusin ng grupo ni Tony ang outreach. Nagpaalam na sila sa lahat at sa kani-kanilang mga partner. O Yong, next month aalis ka na dito sa lugar ha. Pakabait ka na.
huwag ka na sanang babalik dito. Opo, Miss Tony. Pero po yung secret natin Sana po huwag niyo pong ipagkalat kahit kanino man. Oh sure, trust me. Your secret is safe with me. Pangiting sagot ni Tony. Thank you po, Miss Tony. Ang bait niyo po talaga. Oh, yung number ko nasa iyo na Kung may kailangan ka, mag-text ka lang, okay? Opo. Okay. Bye. Paalam ng partner niya sa lalaki. Talagang iti-text kita. Bulong ni Elyong sa sarili habang nakapako pa rin ang matingin sa papalayong magandang binibini. Naikwento naman ni Tony ang outreach na ginawa nila sa kanyang asawa. Sinabi nito na nakilala raw nito si Yong. Nalalabas na raw sa isang buwan pero may kondisyon to na nagtulak sa kanya na magbisyo. Hindi na sinabi ni Tony lahat sa asawa niya dahil na rin nakapag-promise tong itatago ang sikreto. Naglambing sa asawa si Tony na kung pwede ay tulungan nila to at magkatrabaho sana to sa isa nilang negosyo. Kahit anong trabaho, para lang daw makabalik sa normal ang buhay nito at tuluyan ang makarecover. Naantig naman ang mister sa kwento ng asawa at sinabing tutulungan nga nila si Yong. Natuwa naman si Tony at niyakap ng mahigpit at binigyan ng madiin at matamis na halik ang mister sa labi. Makalipas ang ilang araw, ay may natanggap na text si Tony habang nasa pagawaan siya. Nagpakilala na si Yong yun at nangungumusta. Nagpapasalamat rin at binisita sila doon sa center. Napaseraw silang lahat dahil sa ginawa nila kahit isang araw lamang. Natuwa naman si Tony sa text ni Yong at kinumusta rin to. Sinabi rin na isisave na nito ang number niya. Halos every other day ang pag-text ni Yong. Nag-good morning lang to at sinasabing sana maging maganda ang araw ng modelo. Ikinatutuwa naman ni Tony ang mapag-text ni Yong sa kanya. Napaka-thoughtful daw nito. Naging routine na yon hanggang nag-message na si Yong na lalabas na raw siya kinabukasan. Nag-congratulate naman si Tony at pinaalalahanan to na wag nang bumalik sa bisyo nito. Umoo naman ang lalaki. Ilang araw ding hindi nag-message muna si Yong. Sinasadya niya dahil gusto niya ay si Tony ang maunang mag-text. Senyales na pwede na niyang ituloy ang ibang motibo niya. Ilang araw pang lumipas at nag-text nga si Tony kay Yong. Nangungumusta. Napangiti naman ang lalaki at sumagot na okay lang siya at back to reality na. Tinanong rin ng dating modelo kung ano ang ginagawa nito at kung meron na ba itong pinagkakakitaan para matustusan ang mga pang-araw-araw na gastusin nito. Sumagot naman ang lalaki na may extra muna siya sa isang construction site. Sapat naman daw ang kinikita niya para sa mga dapat gastusin. Nagsabi naman si Tony na kung gusto niya ng trabaho ay pwede siyang tulungan nito sa isang negosyo ng mister niya. Ikaw ang gusto kong matrabaho, sa isip-isip ni Yong. Sumagot naman ang lalaki na okay pa naman siya at ayaw rin itong magkautang na loob pa sa nakilala. Sinabi naman ni Tony na huwag niyang isipin yun at nandito lang siya kung sakaling mangailangan to ng tulong. Kahit anong tulong, ready siya basta wag lang tong babalik sa dati. Napangiti na naman si Yong. Lahat umaayon sa plano niya. Ang totoo kasi ay meron siyang nakukuhang sustento mula sa mga kapatid niya sa ibang bansa. Malaki rin yun, kaya di naman niya talaga kailangang magtrabaho. Tapos ang sinasabi niyang apartment ay sa kanilang magkakapatid din, kaya libre tirahan pa siya. Kaso nagsisialisa ng ibang tenant nang malaman na nagkaroon siya ng bisyo. Kaya ngayon ay walang ibang andon kundi siya lamang. Ilang araw ulit na hindi nag-text si Yong.
Kunwari ay busy sa trabaho, pero ang totoo ay nasa apartment lamang to at nakatambay. Palaging iniisip si Tony at ang mga balak niya para mapaamo ito. Napansin naman ni Tony na hindi nga nagte-text ang dating partner, kaya minarapat niyang mag-text dito. Kinumusta niya to. Sumagot naman agad si Yong na pasensya na at pagod lang to palagi, pero okay naman daw siya. Natuwa naman si Tony sa nabasa at sinabing tuloy niya lang ang maayos na ginagawa para makarecover na nga to. Pinaalala rin ang alok dati na magtrabaho para sa kanyang asawa. Umuulang ang ka-text at nagpasalamat. On and off rin silang nagte-text. At sa mga pagkakataon na mag-text sila ay si Tony ang nauunang mangumusta. Sinasadya ni Yong yun. Gusto niyang lalong mapaamo ang dating modelo sa mga plano niya. Malapit nang magpasko at naisipan ni Tony na pamaskuhan ang naging bagong kaibigan. Nag-text siya dito at tinanong ang address para mapuntahan nilang pamilya. Gusto niya rin sanang ipakilala ang kanyang asawa at mga anak. Binigay naman ni Yong ang address ng kanyang apartment. At sa napag-usapang araw, ay dumating ang buong pamilya ni Tony sa apartment ni Yong. Pinakilala ng dating model, isa-isa ang kanyang mga anak. At sa huli ay ang mister naman niya. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Yong sa mga dala ni na Tony at sa pagbisita sa kanya. Nakipagkwentuhan to sa kanila. Lalo na sa mister na inulit-ulit ang alok na magtrabaho na lang para sa kanya. May sandali ring na solo naman ni Yong si Tony sa labas. Kumusta ka na Yong? Hindi ka na ba sinusumpong? Hindi pa naman Miss Tony. O basta kung kailangan mo ng tulong magsabi ka lang. Gusto talaga kitang makarecover Yong, kaya handa akong tumulong sa kung anumang paraang kailangan mo. Salamat po Ang bait niyo talaga Miss Tony. Lumipas na ang bagong taon. Pero ang uhaw ng damdamin ni Yong para kay Tony ay ganun pa rin. Lalo pang umigting nang makita nito ang mga bagong post nito sa social media na nasa tabi ng pool at nakabikini swimsuit. Naisip nito na dapat na niyang isakatuparan ng lahat para sa kapakanan niya. Dapat na niyang simulan ang panliligaw sa dating modelo. Pinalampas nito ang ilang araw bago nag-message kay Tony. Sinabing meron sana siyang gustong sabihin pero nahihiya siya sa text na kung pwede ay magkita na lamang sila. Sumagot naman ang babae na magkita sila sa isang fast food para doon mag-usap. Ang akala ni Tony ay tungkol sa pera o trabaho ang gustong sabihin sa kanya ni Yong. Hindi pala. Ibang bagay. Tungkol sa dati niyang problema, kaya siya nagkabisyo. Kailan ka ulit nagsimulang sinumpong? Tanong ni Tony. Ilang linggo na rin po. Nagpunta na rin po kay Doc. Sagot naman ng lalaki. Ano raw? Tanong ni Tony. Kailangan ko na raw po simulang matutong labanan o tiisin ang lahat. Para daw po di ako maging dependent sa gamot. Pero ang hirap po minsan Miss Tony. Wika ng lalaki. Naku, wala na bang ibang pwedeng paraan? Isa pang tanong ng dating model. Sabi po ni Doc, mainam daw po pag magkanobya na ako para matulungan ako sa problema ko. Ang importante raw po kasi matugunan yung sakit ko para di lumala. Ani naman ni Yong na nahihiya. Baka yun na nga lang yung maging best na solusyon. Tama rin naman siya na dapat di ka maging dependent sa gamot. Concern na wika ni Tony. Minsan po kasi mahirap. Hindi naman po madaling manligaw ng babae. Ayoko rin naman pong pumatol sa mga bayaran. At baka magkasakit pa ako lalo. Sabi ng lalaki sa kausap. Naku, wag yun. At lalo na wag ka nang babalik sa bisyo ulit. Parang guro na pinagsasabihan ang estudyante, ang tono ng babae. Kaya ako nga po kayo gustong makausap Isa po kayo sa mga konting nakakaalam ng problema ko sa sarili. Hihingin ko lang po sana yung suporta nyo.
na wag po ninyo akong pabayaan at lagi kayong nandyan kung kailangan ko po ng kausap at pangunawa. Nagmamakaawa pang tinig ng lalaki. Ano ka ba? Oo naman Yung. Basta andito lang ako kung kailangan mong tulong ko. Pag-a-assure naman ng babae. Makalipas ang ilang minuto, ay naghiwalay na ang dalawa. Nag-iisip si Tony kung sa anong paraan niya ba pwedeng matulungan si Yung. Basta ang sigurado siya ay handa siyang tumulong. Si Yung naman ay natutuwa at mukhang naaawa na naman ang dating model sa kanyang drama. Naiisip niyang malapit na rin mapa sa kanya ang ginang. Makalipas ang ilang araw, na walang anumang mensahe mula kay Yung, kaya't nag-alala si Tony at nag-message na siya sa lalaki. Tinanong niya kung kumusta na to. Sumagot naman ang lalaki na lagi siyang sinusumpong ng sakit niya. Nag-worry si Tony at tinanong kung ano bang pwede niyang gawin. Hindi naman sumagot ang lalaki. Lalong nag-alala ang dating model. Maya-maya pa ay sumagot na ang lalaki at sinabing uminom na siya ng gamot. Pero yun na raw ang last for the next 2 months ayon sa bili ni Doc. Pero kung magtutuloy pa raw ay kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Sumagot naman si Tony. Mag-text daw to araw-araw sa kanya para i-check kung kumusta na siya. Pero mahigpit na binili na wag nang babalik muli sa pagbibisyo. Basta't andun lang daw siya kung kailangan ng tulong. Kinabukasan ay nag-message ulit si Tony. Nangungumusta. Sumagot naman ang lalaki na siya'y inatake na naman ng sakit at sinusubukan niyang kontrolin. Babalikan na lang daw niya ulit si Tony mamaya. Nag-intay naman si Tony sa update ni Yung. Maya-maya pa ay nag-text na nga to at sinabing okay na. Natuwa naman si Tony. Ilang araw ring nag-message si Tony kay Yung. Sinasagot naman ng lalaki ay okay na siya. Kaya't napanatag naman ang misis. Basta't lagi niya lang paalala ay tawagan o mag-message siya kung may kailangan. Ilang araw na wala munang message mula kahit kanino sa kanila. Hanggang sa mag-text si Yung kung pwede niya bang i-call ang misis. Nagulat si Tony at sinabing siya na lang ang tatawag rito para di na rin sayang ang load nito. Ilang minuto pa ay tumawag na nga siya kay Yung. Yung, bakit nga pala? Miss Tony, sinubukan ko na pong lahat pero ayaw na talagang kumalma ng sarili ko. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. Malungkot na bungad ni Yung sa telepono. Naku, paano na yan Yung? Ano bang pwedeng gawin? Anong pwede kong maitulong? Kaya nga po ako tatawag sana sa inyo. Kakapalan ko na po yung mukha ko at hihingi na po talaga ako ng tulong. Sige, sabihin mo lang Yung. Hihingi po sana ako ng picture nyo ngayon. Kunan niyo po sana yung sarili nyo at ipadala nyo sa akin. Ha? Pero paano naman makakatulong yung picture ko? Dediretsuhin ko na po kayo Miss Tony. Pasensya na lang pero kayo na lang po ang alam ko na pwedeng tumulong sa akin. Panimula ng kausap sa linya. So, ano ang kinalaman ng picture ko? Takang-takang tanong ng dating model. Miss Tony, pwede po ba akong mag-open up sa inyo na hindi kayo magagalit sa akin? Yung, pwedeng-pwede. Di ba sabi ko naman sa'yo, pwede mo akong pagkatiwalaan? Kasi po Miss Tony, mula po nung makita ko kayo nun sa center, nahumaling na po ako sa inyo. Nangiti si Tony sa narinig at sinabing ituloy lang nito ang pag-open up sa kanya. Pag naiisip ko po kasi kayo, para akong mababaliw. Nagulat si Tony sa narinig mula sa kausap. Pero sa halip na putulin ay hinayaan nitong magpatuloy. Sorry po. Sandaling natahimik si Tony. Panay naman ang tanong ng lalaki sa kabilang linya kung andoon pa ang kausap. Sandali pa ay nagsalita na si Tony ng malumanay. Kaya mo ba hinihingi ang picture ko Yung? Opo Miss Tony, kaya po ko hihingi sana ng picture nyo. Ay,
Pasensya na po talaga kayo. Sinabi ko lang po sa inyo kasi nagbabaka sakali lang kahit alam ko naman pong malabong mangyari. Natahimik ulit si Tony. Binasag naman ni Yong ang bumalot na katahimikan. Sige na po Miss Tony. Gagawa na lang po ako ng ibang paraan. Baka po naiistorbo ko na kayo. Sabay baba ng phone. Napaisip tuloy bigla si Tony. Hindi ito mapakali sa upuan niya sa opisina. Picture lang naman. Dati naman akong model. Wika nito sa sarili. Kaso lang, gagamitin niya para... Oh my God, kaya ko ba yun? Sabi pa nito sa sarili. Kaso, baka naman bumalik sa bisyo niya ulit yun. Sayang naman recovery niya. Dugtong pa niya. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Si Yong naman ay ngumingiti-ngiti sa apartment niya. Natutuwa siya sa dinrama niya sa dating model. Kumpiyansang maaawa si Tony sa kanya. Ilang saglit pa ay may natanggap si Yong na message. Photo message. Selfie ni Tony. Napawaw ang lalaki. Ayos na. Nahulog na nga si Tony sa patibong niya. Nag-message si Yong ng pasasalamat at paghingi ng dispensa kay Tony. Sumagot naman si Tony at sinabing okay lang, basta wag lang tong bumalik sa dati. Makalipas ang 1 linggo. Kinumusta muli ni Tony si Yong. Feeling kasi niya ay di na to magme-message sa iya, kaya siya na ang nagkusa. Sumagot ang lalaki na kinagulat ng mistisang misis. May inamin to. Napadabog siya sa kanyang lamesa. Bakit Yong? Bakit ka sumubok ulit? Halong galit at concern ang nararamdaman ng text niya kay Yong. Sumagot na naman si Yong na di na kasi siya mapakali kaya parang masisiraan na ng bait kaya sumubok gumamit ulit. So, anong pwede kong maitulong para hindi na maulit yung paggamit mo Yong? Text nito sa lalaki. Sumagot ang lalaki na sa ngayon ay di niya pa alam dahil nasa normal pa siya ngayon. Tinext naman ni Tony na sa susunod na sumumpong ay mag-message lang to agad sa kanya. Inis na inis si Tony sa nalaman niyang muling nahulog sa bawal na bisyo si Yong. Kahit na sinasabi pa nitong minsan pa lamang nangyari, ay alam niyang pwedeng masundan pa hanggang sa magtuloy-tuloy ulit to. Si Yong naman ay pangiti-ngiti na naman. Alam niya kasi na ganoon ang magiging reaksyon ni Tony. Halos araw-araw ay kinukumusta siya ng magandang misis. Minsan, nang mag-message siya ay sinabi ni Yong na binulabog na naman siya ng sakit niya. Nag-worry na naman si Tony at tinanong kung ano raw ba ang pwede nitong maitulong. Naalala nito na dati siyang nagpadala ng picture niya rito para makatulong. Bagamat di siya totally agree, naisip niya na picture lang naman, at least nakatulong. Gusto mo ba ulit ng bagong picture ko Yong? Papadalhan kita now. Text ni Tony. Napangiti na ng gusto si Yong sa kinaroroonan niya. Nauhulog na talaga si Tony sa mga drama niya. Pwede po ba Miss Tony? Sorry po pati kayo nadadamay sa problema ko. Selfie ko ba ulit? Tanong naman ng dating modelo. Sana po full body picture po ninyo. Sa suot niyo po ngayon. Napaisip si Tony sandali. Tapos ay nagsabing intayin niya at magpapadala to ng picture. Maya-maya pa ay nakatanggap na naman si Yong ng picture message mula kay Tony. Full body picture nito. Naka-tank top, nahapit at naka-jeans. Naka-ponytail ang buhok at nakangiti sa litrato. Natuwa naman si Yong. Naisip niya na ang ganda-ganda talaga at hot talaga ni Tony. Pakalipas ang 1 oras ay nag-message ulit si Yong. Nagpasalamat at sinabing okay na siya. Natuwa naman si Tony at naisip na nakatulong siya sa kaibigan. Pinaalalahanan din nito ang lalaki na i-text lamang daw siya kung may kailangan.
Sumagot naman ng oo ang lalaki at nagpasalamat ulit. Patuloy na araw-araw kinukumusta ni Tony si Yong. May mga araw na magsasabi to na sinusumpong na naman kaya di nakatrabaho. At gaya ng dati ay magpapadala si Tony ng bagong picture nito kay Yong. Iba't ibang kuha. Andyang close-up niya na nakasmile lang o di kaya ay picture nito na nakaupo at nakadikwatro patagilid. Natutuwa naman si Yong sa mga nangyayari. Samantala, nagiging normal na kay Tony ang ginagawang pagtulong para maging okay ito kunwari. Habang tumatagal, ay nabubuo na sa isipan ni Tony na siya ang susi para makarecover si Yong. Na importante ang kanyang tulong. Unti-unti rin siyang nagagalak. Para lang daw to yung dati niyang pagmamodelo. Dumating naman sa punto na mas daring at sexy picture na ang mga request ni Yong. Pero sige pa rin ang paunlak ng dating model. May kuha siya na naka-shorts. May kuha rin na nakapost ng sexy sa lamesa. Meron pang isang kuha na nakaluhod to sa kanyang office chair at nakangiti sa camera habang naka-office attire. Ginagamit ni Tony ang tripod na meron sila sa office. Lahat ng request ni Yong pinagbibigyan ni Tony. Nalulong na siya ng gusto sa patibong ng lalaki at minsan ay di na to nag-iisip pa o nag-aalinlangan. Basta't nakakatulong siya sa bagong kaibigan ang lagi nitong dinadahilan. Nag-text na naman si Yong na muli daw tong sinumpong. Hindi na rin daw naging effective ang pictures at hiniling sa modelo na puntahan to sa kanila. Nag-alinlangan si Tony pero mabilis tong napawi nang mag-message ulit si Yong na para na raw siyang baliw at parang di na niya kakayanin. Alam niya na maaari itong bumalik sa dati kung di niya to matutulungan. Nagsabi ang misis na pupunta siya kina Yong. Natuwa naman ang lalaki kasi papalapit na ng papalapit na maabot niya ang minimithi. Pumunta nga si Tony sa apartment ni Yong. Naka-office attire ng hapit at maikli. Naka-ponytail ang buhok at kahit walang makeup ay bakas pa rin ang taglay nitong kagandahan. Sorry Yong, na-traffic ako Kumusta ka na? Wika nito sa lalaki. Matamlay kunwari si Yong at sinabing, okay lang ho. Nakakatiis pa pero hindi ko talaga alam kung hanggang kailan pa kaya. Na-concern naman si Tony at tinanong kung anong pwede nitong gawin. Paalin lang ang sumagot si Yong na kung pwede raw ay umupo ito sa upuan sa harap ng kama. Sumunod naman si Tony sa hiling ng lalaki. Humingi ito ng dispensa makailang beses sa misis na dating model. Lagi namang sinasabi ni Tony na wala yun at gawin ito ang dapat gawin. Nung una ay asiwa si Tony na nakaupo sa harap ng lalaking nagsisimulang ibaba ang short para maibsan ang kunwaring kabaliwan. Nag-request pa si Elyong na mag-smile ang misis. Ngumiti naman ang misis matapos hawiin ang buhok papunta sa likod ng ulo nito. Ilang sandali pa ay naging okay na ulit si Yong. Napangiti naman ang model. Pulos ang pasasalamat ito at sinabing sinagip na naman daw niya to sa ginawa nito ngayon para sa kanya. Lalo namang naging konkreto ang tibay ng pag-iisip ni Tony na nakakatulong talaga siya sa kaibigan at lalo itong nanindigan na gagawin lahat para lang wag nang bumalik sa dati ang lalaki. Simula noon ay laging ganun na ang nangyayari. Pag sumusumpong kunyari ang problema ni Yong, ay hihilingin niyang pumunta si Tony sa kanila. Papaunlakan naman ng misis ang nais ng lalaki. Yung dating pagkaasiwa ay nawala na at naging parang ordinaryo na lang ang pagtulong niya para sa kaibigan. Isang beses, habang andun ulit si Tony kina Yong, ay nirequest nito na buksan ang ilang butones ng blouse nito. Di agad nakareact si Tony at natahimik. Panay naman ang pagsuyo ng lalaki. Sa huli, ay pinagbigyan ni Tony ang request ng lalaki. Nakasandal to sa upuan
at bukas ang ilang botones ng blouse sa suot, habang si Yong naman ay nasa harapan niya. Nakikipagtitigan din ang misis sa lalaki. Naging okay ulit si Yong. Nagpasalamat ulit at panahingi ulit ng dispensa. Iba't ibang araw, iba't ibang pose, pero padairing ng padairing. Di naman nagawang sabihin ni Tony sa asawa ang ginagawang tulong para sa nakilalang kaibigan. Hindi niya maatim. Lagi na lang nitong sinasabi sa utak na lahat ng yun ay para di nang bumalik sa bisyo si Yong. Naisip ni Yong, nalulubos-lubusin na niya ang lahat. Bagamat di siya sigurado na magtatagumpay siya, ay naisip nito na bahala na. Malay mo, ika niya. Isang linggo na naman ang lumipas at nag-request na naman si Yong na pumunta si Tony. Naging weekly routine na nila to. Na nakasanay na rin ng model kaya inaantabayanan na ang pagtawag ng lalaki. Sa mga sumunod pang pagkakataon ay lalo pang naging komportable si Tony kay Elyong. At ngayon nga, tuluyan nang napapasunod nito ang dating modelo sa lahat ng nais. Naisip niyang isa sa katuparan na niya ang matagal ng pangarap. Ngunit magbabakasyon ng buong pamilya ni Tony sa probinsya ng asawa niya. Mawawala raw to ng ilang linggo, pero mahigpit na pinagbili nito kay Yong na lagi pa rin daw niya tong kukumustahin. At kung may problema, ay mag-message daw to agad para magawa ni Tony ng paraan. Biglang nalungkot si Yong at nag-aalala rin to na baka manlamig na ang babae at di na ulit maging tulad ng dati pagbalik. Nang malapit nang bumalik sa Manila sina Tony, ay nagsabi ito sa lalaki na meron daw siyang mga pasalubong para rito. Natutuwa naman si Yong at nagpasalamat, pero mas gusto niya raw na pasalubong ang muling pagpunta ni Tony sa apartment. Miss na raw nito ang misis. Nagsabi naman ang dating modelo na pupunta daw siya nito o pupuntahan agad niya ito pagbalik nila. Natuwa naman si Yong. Ilang araw matapos makabalik sila Tony, ay nagkusa na tong mag-text kay Yong na pupunta raw to para ibigay ang mga pasalubong nito. Nagsabi naman ang lalaki na hihintayin daw niya ang ginang at matagal nang gusto itong makasama muli at saktong umaatake ang sakit niya ngayon. Pumunta na nga si Tony sa apartment ni Yong. Medyo conservative ang suot ng model kaya parang nadismaya ang lalaki. Napansin naman to ni Tony. Hindi ka ba happy sa mga pasalubong ko, Yong? Happy po Miss Tony. Salamat po. Bakit hanggang lupa ang baba mo? Di sumagot ang lalaki. May sumpong ka ba ulit ngayon? Tumango ang lalaki. Okay, pero good boy ka ba habang wala ako? Baka naman nagbisyo ka ulit. Naku, hindi po Miss Tony. Kung di nga po dalos sa inyo, baka nasa center na ulit ako ngayon. Buti naman, ayaw na kasi kitang bumalik sa mga bisyo mo dati. Kaya nga okay lang sa akin lahat. Lagi nga kitang naiisip nung wala ako eh. Nag-worry ako sa'yo. Salamat po kung ganun. Basta lagi kang good boy ha. Don't worry, gagawin ko lahat para di ka na makabalik sa dati. Tumango lang si Elyong. Okay, sige. Akong bahala. Magpapalit lang ako. Napangiti na si Yong at si Tony naman ay nagpunta na sa banyo para magbihis. Makalipas ang ilang minuto, ay kumatok na ulit si Tony sa pinto ng kwarto ni Yong. Ready ka na ba, Yong? Opo, Miss Tony. Wow, bago po ba yung suot nyo? Matagal ito sa akin. Ginagamit ko lang pag naglalambing ako sa mister ko. Isang sexy dress na aninag ang buong kagandahan ni Tony ang bumungad sa lalaki. At dahil nga good boy ka, kaya naisip ko na bigyan ka ng incentive. Okay ba? Opo, Miss Tony. Sobrang okay po. Mukha ngang okay sa'yo. Basta't lagi kang good boy. Malambing na sabi nito sa lalaki. Yes po. Tumayo ulit ang dating modelo. Sinenyosa ng lalaki na lumapit sa gilid ng kama at dun maupo. Sumunod naman si Yong. Unti-unting lumapit ang babae at tumayo sa pagitan ng hita ng lalaki.
Huwag ka na ulit gagamit ha, Yong. Malambing na wika ng dating modelo. Hindi na ho, Miss Tony. Basta ba, andyan lang po kayo palagi. Promise? Opo, promise po. Masiglang sagot ng lalaki. Sure ka? Opo, hindi na ho talaga ulit. Good. Very good. Wika ng misis. Lumuhod ang magandang misis sa harap ni Yong. At doon nagsimula ang matagal na niyang inaasam. Ilang sandali pa ay binuhat ni Yong si Tony at pinahiga sa kama. Naintindihan naman ni Tony ang nais mangyari ni Elyong, kaya kinausap niya ito. Iba na yan, Yong, ha? Ayoko nang dagdagan pa yung kalokohang ginagawa natin. Pwede bang hanggang ganito na lang? Ayoko namang pagtaksila ng gusto ang mabait kong asawa. Simula ng modelo. Tiningnan ni Yong ang babae at ngumiting tumatango. Wari mo ay naiintindihan ang hiling ng babae, pero mali pala siya. Isang beses lang po sana, Miss Tony. Pagmamakaawa ng lalaki. Sa totoo lang, ay kanina pa lihim na nadala ng sitwasyon ng misis. Kaya tuluyan na itong tumugon sa hiling ng lalaking hindi naman niya asawa. Tao lang din naman si Tony. May kahinaan din katulad ng iba na hindi kayang paglabanan ang sitwasyong alanganin. Tumayo naman agad ang model. Tinanggal ang pagkakabuhol ng tali ng kanyang suot. Nahigato at binukas ang mga binti. At sa puntong yun, pumikit na lang ang ginang nang tuluyang umuga ang matibay na kama. Batid ni Tony ang kalamangan ni Yong kaysa sa kanyang asawa. Hanggang sa tuluyan na ngang mapayakap si Tony sa alapaap na dinadanas. Halos mabaliw din ang magandang misis sa hindi maawat na pagkakataon. Nang tuluyan ng makontento si Yong, ay humiga ito sa tabi ni Tony. Pareho silang hingal na hingal sa pagod. Isa lang sana yun, Yong, ha? Huli na sana yun. Malambing na tugon ni Tony. Opo, yun na po ang last, Miss Tony. Promise, pwera na lang kung papayag pa kayo. Pabiro ng lalaki. Basta at good boy ka pa palagi, Yong, eh. Nakangiti pa na wika ng misis. Ilang saglit pa ay may naalala si Tony. May dapat pala siyang gawin sa bahay. Nagmamadilitong tumayo at nag-ayos. Habang nanatili namang nakahigalang si Yong. Alis ka na, Miss Tony? Oo, ipagluluto ko nga palang mister ko. Anniversary namin ngayon. Ay, anniversary niyo ho pala. Happy anniversary po. Salamat. Sagot ng dating modelo na may matamis na ngiti sa mga labi. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa mga nakinig.